Hindi ko mawari kung sa papaanong paraan ko ipapaliwanag ang mga nagdaang araw. Alguna vez ha sentido su honor ultrajado, vuestro nombre mancillado, algún favor. Ronquillo? Ronquillo? Ronquillo me pero. Buen aquí, buen aquí. Madre Santísima! Bakit niyo ba akong patayin? May lason yung pagkain! No soy culpable! Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan! Sa favor, bitawan niyo ako! Parang awa niyo na! Wala akong kasalanan! Te dare to libertad. Bibigyan kita ng pagkakataong makasama ang iyong anak at kamag-anak. Simplemente has las cosas como te digo. Kulkir ko sa alkalde! Ilabas niyo ako rito! Wala akong kasalanan! Me aseguraré de encontrarte culpable. En ese caso, nunca más podrás estar con tus hijos. Kahit kailan. Que madre podría resistirse? Sinong ina ang hindi magsasakripisyo para sa kanyang mga anak? Mi madre, katulad ng iba mga inang mga takot at naloko, ay sumuko na lamang sa kagustuhan ng mga kaaway. La cuestión se fue complicado hasta que... Oh, Providencia! Samantala, napag-usapan nila ang aking karera at napagpasyuhan nilang pumunta ako ng Maynila kasama ang aking kapatid na si Pasiano upang kumuha ng examen de admission at mag-aral ng kurso sekundaryo sa Ateneo Municipal. Kaya naman, ako ay nagtungo na sa Maynila at kumuha ng examen sobre la doctrina cristiana, iliendo en el Colegio de San Juan de Letran. Di kalaunan, naaprubahan ang aking solicitud para estudyar. Father Ferrando, may papakiusap sana ako sa iyo. Maaari bang tumanggap pa tayo ng isa pang mag-aaral? Ang sobrino ligostaria estudian aquí. Lucento, hindi na bukas ang eskwela para sa mga bago. Sa lahat ng aking kamag-aaral, quiero compartir contigo algunos de mis favoritos e inolvidables. Si Florencio Gavino Oliva, que tienen un tipo diferente de capacidad de pensamiento y tienen diligencia en el aprendizaje. Si Joaquín Garrido, un mestizo español que, aunque su memoria es débil, todavía tiene una verdadera pasión por aprender. Ang kanyang ugali ay hindi nalalayo sa ugali ni Moises Santiago. Y por último, Gonzalo Marzano, ang umupo sa trono bilang isang Roman Emperor. Esos son los que llamaron su atención y despertaron su interés. Buenos días, señoras. Buenos dias, senyor. Mabuti at nakarating kayo. Halina po kayo, pumasok na tayo sa Maliit lamang ang kasang kanilang tinirahan na nakatayo sa Kalye Caraballo. Mayroong sala de estar, mayroon ding salong, kusina, at dormitoryo ang kasa.
Makalipas ang 1 linggo, naitaas ang kaniyang antas. At nang makalipas ang 1 buwan, isa na siyang hamak na emperor. Siya ay nagbakasyon sa kanyang bayang kinalakhan. Sinamahan niya ang kanyang kunyadang si Neneng sa Tanawan para sa gaganaping bangkete sa bayan. Nang matapos ang bangkete, dinalaw niya ang kanyang ina. At nang matapos ang konvokasyon, bumalik siya sa Maynila upang mag-inskribirse para sa kurso de segundo anyo at maghanap ng Senyora de la Tierra sa loob ng syudad. Buenos dias, senyora. Meron ho ba kayong bakanting silid na maaari kong tuluyan? Paumanhin, senyor. Ngunit walang bakanting silid na maaari mong tuluyan dito. Gracias, senyora. Nilisan niya ang kasa ni Doña Pepay at bumalik sa nakasanayan niyang buhay. Recibí solo el primer premio en latín, es decir, una medalla, no como el año pasado, por lo que vuelvo a mi ciudad natal descontento. Ya me acercaba a los 13 años y todavía no había hecho ninguna demostración brillante ante mis compañeros. Hasta aquí duraron mis días más felices, aunque cortos. Pero ¿qué importa si fueron cortos? Go. Mi assicuraré de encontrarte culpable. Wait lang yun motor. 1, 2, 3. Bitawan
Paano? Walang thumbs up? Oh, game na. Mag-ayos ka na ng